Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So sa mga matagal na po nating dito subscribers nakakasama dito sa aming journey, simula nung ako ay nag-start mag-vlog about sa motor parts business and accessories. Before ako nag-start mag-vlog ay may shop na kaming una doon sa 5 kilometers away from here. And then 2017 meron na dito, pagka 2019 yata ako nag-start mag-vlog. So, nung nag-start kami dito, nag-start ako mag-vlog, maliit lang talaga ito. So, ngayon, nung nag-start kami, siguro mga ano lang yon, mga 10 feet lang yung lapad niya ng ganon. Yun na yun siya. Maliit lang talaga. And then, nagpa-renovate, naging parang 20. And then pagka 2023 at 2022 overall renovate namin, ano na siya, 10, 20, 30, nag 40 plus feet na siya. Kasi yung ano ba yung binibilang ko ganon, yung yung roll up, 'di ba? 10 feet yan. So 1 2 3 4 sobra. So nasa ganon na siya. Ngayon mga ka-antrep, 'di ba? May pinapagawa kaming shop na pangatlo, pang third shop. Ngayon, nung in-applyan kasi namin nun, syempre pag nag-apply ka, diba, sa kuryente, sa electrical, tapos may mga requirements. So, sa planning, nung kami, apply, or dun sa form, ang nilagay ay 10 feet lang. So ngayon, kasi gano'n naman talaga nag-start dito, start sa maliit, tapos i-renovate hanggang sa palaki dahil nga para makatipid sa mga bayarin. Kasi kapag malaki ka agad yung pinagawa mo, syempre, malaki din yung mga babayaran mo sa building, permit, sa planning, basta gano'n, tapos sa electrical, gano'n. So, ang ginawa namin, ang in-apply noon, maliit lang ang sinabi. So, nasa 10 feet lang ngayon. Pero, plano na talaga na pag nakapagpakabit na ng kuryente at tubig, mag-extend na another 10 feet. So, nasa 20 feet na siya ngayong lapad. Kasi nga, ginawa siyang maliit lang una, pero nag-extend ng paganito. So, nasa 20 feet. Ngayon, may abang pa ulit yan dyan para sa another 10. Pero, hindi na muna. Kumbaga nakaplano. Tapos inano kami sinita ng planning kasi nga nung pag-apply ganun lang daw kaliit. Bakit ngayon ang laki na? So dahil nga sa gusto rin makatipid kaya ganun yung style, even po sa pagpakabit ng kuryente, 'di ba? Sa electrical kasi per saksakan. So kapag maliit pwedeng isa lang, kapag malaki depende na sa i-required nila. So, kami, pinapa-replan sa planning kasi nga maliit lang yung application, maliit lang yung doon sa application, bakit lumaki na ngayon? So, ang sabi, kung may, kasi nga, para nakikita nilang may abang ulit dito at may abang pa ulit dito, to make it na sa din yun, pag matapos yun, halimbawa in the next years, magpo 40 feet din siya ang magiging lapad along the highway. So sabi is kung may plano talaga na magdadagdag pa, sabihin na kagad para kumbaga isang na lang, updatean. So i-update namin yun kasi maliit lang yung sa application tapos nag-extend kaya mag-a-update kung ano yung size niya talaga ngayon. Syempre mag-a-update din tayo dyan sa mga bayarin. At isa pa dyan mga ka-antrep kasi ang iniiwasan nga pag malaking establishment mga ka-antrep kasi taon-taon din siyang tumataas. Kumbaga yung yung halimbawa yung establishment na ito, yung appraisal niya, pag nag-renew ka ba ng permit, tumataas din. Tumataas yung babayaran mo sa building permit. Mga ganun. Kaya masakit din sa ulo kung magpa-laki ka talaga ng pwesto. So, ayun. So mag-a-update ako maybe next week mag-a-update. Pero siguro hindi ko pa sasabihin na yung nakaabang doon kasi syempre magbabayad ka na mamaya in the next 2 years pa naman namin mapa-expand yon, ma-extend kasi syempre kailangan din ng muna kumita muna nung unang paggawa.
malaki din ang ginastos, di ba? Hindi po basta-basta ngayon mga ka-antrip magpagawa. Alam nyo ba, uubos ka rin ng 200 to 250 sa simple lang. Ang dami pang ginawa doon ni Ray. Yung mga sa electrical, halos siya na ang nag-electrical noon. Nung pag-extend na ha, kasi yung galing sa electrical, isang butas nga lang, isang ano lang, ano ba tawag dito, yung isang ganun na lang yung pinagawa. Kasi nga maliit lang talaga siya. Since marunong siya mag-electrical, siya na yung nagpasikot-sikot, tapos nag-install ng mga solar, tapos yung mga estante namin, siya na rin nag-welding. Marami na siyang tulong doon, pero syempre sa semento, sa hollow block, sa graba, sa long span, sa mga labor, malaki din ang gastos mga ka-antrep. Kailangan mo rin talagang may pondo, kasi kung tuus-tuusin yung ginastos, ay talagang pwede na siyang pangkapital. So yan din nga yung nagpapadili pa, kasi ang daming angle bar mga ka-antrep ang kailangan para sa mga estante. Maganda kasi pag mga angle bar, kasi nga malinis siya, tsaka manipis, maayos tingnan, at tsaka matibay talaga. Hindi po pwede dito sa atin yung mga nabibili na ina-assemble lang sa Shopee. Naku, madaling bumigay yun. So sa amin talaga yung mga angle bar talaga, yan yung mga namin, mga estante, angle bar yan yung mga bracket niyan. Tapos syempre may mga steel bar sa ilalim at plywood, pang pang heavy duty kung baga. So ang dami nang tinipid nun mga ka-antrep. Kaya mga ka-antrep, naman yun, nakatulong yung mag-start ka. Medyo naging mahigpit lang kasi lately may mga ganun talaga na na mga lugar na pag medyo mahigpit, actually sa city nga nagbubungkal ka pa lang ng pangbakod mo. Nadaanan ka na, naghahalo ka ng semento, tatanungin ka kaagad kung anong itatayo mo, saan itatayo mo, at i-required ka kaagad ng building permit. So yun siya mga ka-antrep. Maganda talaga na mag-start lang muna kayo ng maliit, lalo na kung limitado ang iyong kapital, kasi pag nagre-renew ka na ng business permit mo, na yan siya, dagdag ka na rin ng dagdag doon sa iyong sa iyong establishment sa building permit. May mga category kasi yan na binabayaran tayo ng mga certificate sa halimbawa sa engineering, sa planning, sa kung ano-ano pa. So kapag malaki ang establishment mo, malaki din ang babayaran mo. Ganun po yun. So para ding sa capital, kung malaki ang declared capital mo, malaki din ang babayaran mo. Kasi pataas ng pataas yan yearly, hindi pababa ng pababa. So yun lang mga ka-antrep, na-share ko lang sa inyo na ganun po yun, na kapag palay malaki din ang panimula mong babayaran, or yung magagastos kumbaga. Alam ko kapag pa yun ha, half lang yung half lang yung kanyang tawag dito, hollow blocks. So considered as na yun siya, yung tawag dito, may lamok, sorry, considered as concrete na yun siya, hindi na siya yung kahoy, di ba? Ang mahal din magkahoy mga ka-antrep, nako, kaya magbakal-bakal ka na lang talaga kung mga kahoy-kahoy ang gagamitin mo sa pagpapagawa. At ang hirap kapag nasa city ka, talagang doon ka talaga sa mga bakal-bakal na. So yun lang mga ka-antrep ang tips ko sa inyo pag nagsisimula. Declared lang muna, yung gawa lang muna ng maliit, at kapag medyo kumita na, saka nyo na lang siya expand kung talagang magagamit nyo siya. Pero kung talagang kailangan nyo ng space na malaki kaagad dahil marami kaagad kayong ilalagay, go for it. Pero kung matitiwangwang lang siya, malaki lang yung pagkakagawa nyo, yung space lang talaga muna nakakailanganin nyo ipagawa nyo, para hindi masayang naman yung pagbabayad nyo dyan na hindi nyo naman nagagamit. So yun lang mga ka-antrep, thank you. Nagpa-pricing pa rin kami, hindi pa kami tapos. Pakita ko sa inyo, punta tayo ng bodega. Malapit na rin naman itong matapos, kukunti na lang, patapos na. Let me see. Bye bye, thank you, see you on my next video.